Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Economic provisions. Economic provisions. Economic provisions. Economic provisions only. Naririnig na naman natin to, parang magic words o mantra na paulit-ulit sinasabi na mga gustong pakailaman ng konstitusyon o insaligang batas. Ang assumption kapag economic provisions only, malinis, dalisay at walang bahid ang intensyon. Yung tipong walang halong pag-iimbot para lang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Pero kung economic provisions lang ng 1987 Constitution ang amyendahan nila, ano ba talaga ibig sabihin nito? Himayin nga natin. Merong mga protectionist na provision ng ating konstitusyon doon sa Article 12 o sa National Economy and Patrimony. And for good reason Ayaw ng mga bumalangkas nito na basta-basta makakontrol ng mga foreigner ang mga mahahalagang bahagi ng ekonomiya natin. Example, yung public utilities gaya ng pagsupply ng kuryente at langis at mga transportasyong pampubliko. Hanggang 40% lang ang pagmamay-ari ng mga AFAM dyan AFAM, a foreigner assigned in Manila. Ibig sabihin, kailangan nilang sumosyo sa mga Pinoy na negosyante at mas kaunti lang sila sa board of directors. Ito yung highest decision-making body sa isang kumpanya na kung saan may representatives lahat ng shareholders base sa hawak nilang shares o pagmamay-ari. Dapat din na Pinoy yung business executives at managers sa mga kumpanya na yan. Kasama na rin sa 40% limit ang pagmamay-ari ng lupa at kondo, pati na rin yung mga eskwelahan. Meron din mga sektor na totally banned ang foreigners gaya ng mass media, malilit na retail businesses at minahan, at yung paggamit ng marine resources natin lalo na sa exclusive economic zone. Take note, China Bawal din sila sa practice of professions o yung may mga board exam at lisensya gaya ng mga arkitekto, engineer, nurse, dentista at doktor. Maliban na lang kung pinapayagan ng batas natin at may kondisyon. Pwede din dapat ang mga Pinoy professional sa bansa nila. Yun yung tinatawag na reciprocity. Which brings us to another favorite catchphrase ng mga taga-tulak ng Chacha. Unless otherwise provided by law. O maliban na lang kung pinapayagan ng batas. Very wise itong galawan na to At di ito yung first time na ipinanukala ito. Sa proposal ni Senate President Mig Zubiri sa kanyang resolution of both houses number 6, ika-copy-paste itong unless otherwise provided by law doon sa mga probisyon na may limitasyon ang pagmamay-ari ng mga banyaga gaya ng public utilities. Ibig sabihin magluluwag ang konstitusyon sa pagpasok ng foreign capital, pero lahat idadaan sa butas ng karayom sa Kongreso. Aayusin nila lahat doon. Maayos na maayos. Ayos, di ba? Ang tanong, ready na ba tayo sa pagbaha ng foreign capital sa bansa? Yung posibilidad na makapagmay-ari at makapagbenta ang mga foreigner ng real estate at magpatakbo ng public utilities gaya ng supply ng kuryente at pampublikong sasakyan. Maaaring makabuti nga ito sa ekonomiya natin at lumikha ng mas maraming trabaho. Pero sana, ipaliwanag ng maayos sa tao. Saka dapat mabusising mabuti Kasi baka sa huli, ginamit lang pala yung taong bayan para isulong yung tunay na interes ng ilang dambuhalang negosyo at ng mga kaalyado nilang politiko. Saka hindi ba kayo nagtataka? Bakit parang ginagapang yung pagpapapirma para sa People's Initiative kuno? Bakit walang massive information drive sa media para mas ma-inform ang mga tao sa tunay na hangarin? Saka obvious naman ang target nila tanggalan ng kapangyarihan ng Senado. Kung ikaw yung may pakana ng charter change, mas dadali talaga ang proseso sa isang constituent assembly. Pero bakit mo itsapuera yung mga senador? Kayong nanonood, may tiwala ba kayo sa mga kongresista? Eto pa. Kung bubuksan nilang Article 12 o Economic Provisions, hanggang dyan lang ba talaga sila? Anong pipigil sa kanila na galawin yung iba pang laman ng saligang batas? Paano kung biglang isulong na parliamentary system na tayo? Ibig sabihin, Prime Minister na yung mamumuno sa atin. Pwede may presidente pa rin pero limited na yung role sa kakapangyarihan. Handa ba kayo na hindi na direktang ihalal? Kunwari, yung pinakamataas na leader sa gobyerno. At bago ko makalimutan hindi ba inamyendahan na ng Kongreso yung Public Service Act?
Pwede na yung 100% foreign ownership sa mga industriya tulad ng mga paliparan, expressways, release ng tren, saka telecommunications. Hindi naman kinailangan pakialaman yung mismong konstitusyon, di ba? Para i-relax yung tinatawag na protectionist provisions. So bakit kailangan buksan yung konstitusyon ngayon? Ano yung totoong motibo?